Musta? Musta? Okay, wala naman special dito, pero magre-reklamo lang ako, napakamahal ng SD card ngayon. Actually, medyo nagmura-mura na to. Medyo matagal na rin ako naghanap kasi parang halos almost 1 month ako nakabili nito nakabili tayo nung Action 6 and ngayon lang tayo makakabili nito. So before pala yun, yung options ko is yung Lexar, Samsung, saka may isa pang recommended nakalimutan ko. Pero nag-stick na lang ako sa SanDisk dahil unang-una SanDisk yung ginagamit ko naman ever since, kahit sa mga ibang devices ko, even doon sa mga DJI devices ko. Pero doon sa website nila, Lexar yung inaano nilang recommended. Tingnan natin kung hindi ito goods. Pero feeling ko goods naman to kasi nga again, ito yung gamit ko doon sa kahit yan, sa camera. Yan, camera natin yan. Tsaka dito. SanDisk ang gamit natin ever since. And may isang beses lang palang pumalya yung SanDisk. Okay. Parang malalaman. Okay, sa JG Superstore pala tayo nakabili. I-gatekeep sa natin to. Kasi ang mahal talaga. Ito, actually, sige, check nga natin ngayon O, tingnan. Nakuha natin to ng 2020. Pero, pag magsa-search tayo, ito ayan, SanDisk. SanDisk 256. Yung pinagkukuhanan ko before, which is kay warehouse titingnan ko mamaya. Malamang lalabas siya dito. Ito, kung kita mo, kasi itong mga makita mong yan, medyo peke yan Ito, A1 yan. So, usually, sa mga ganito, or sa mga action cams, or yung sa mga, at least A2 para, kahit nga sa Steam Deck, A2 nga rin gamit natin di ba? Ito, A1, kaya mura, tingnan mo. Sasabihin mo, mura, 1278 lang, pero A1. And again, yung presyo nito, nag-check ako, last year lang yun Last year ang presyo niya lang is, naglalaro ng 1.3, 1.4. I know. Ito actually, pinag-iisipan ko kung baka maggaganto na lang ako. Legit ba to? Mura to. Pero parang peke. Wala, peke Outlet store. Ayun, insufficient data, peke nga. So yan, kaya mamansin nyo, too good to be true. Mura yan kasi 128 na A2, tapos Extreme Pro pa. Ito, 256, isipin mo. 331. May nakita pa ako nung naka-add to cart. Lahat ng online shops na tinitignan natin ng pagbibilan dapat natin ito, naka-add to cart para halimbawa may promo or mag-price drop siya, magno-notify sa akin. Pero yan, tapos yung nakabili ako, pinagtatanggal ko na sila. Mamahal ito sa Henry's, mahal din yung pinagkuha na mura to. Legit ba to? A2 yata. Ayan Ayan niya. Ito yung unang basta ito yung mahinang klaseng ito. Grabe 512 pala yan. Warehouse Master yata yung pangalan nung Ang mahal din kasi sa kanya SanDisk. Wholesale Master. Ayun ito yung kakabili lang natin. Na 256 A2 at 2020. Well, mahal to. Mahal din yan. Kasi ito yung Extreme. Hindi. 1.2. Wait. Tama. 1.2 nga lang nabili. 1.2. Extreme. Tapos, nasa ganung presyo, isipin mo laki ang dinagdag niya. 128. Saan ko nilagay itong 128 na to? Sa ko lang yata ito nilagay. Anyway. So yun. Halos times 0.5 yung presyo nito. Again, ingat-ingat lang sa pagbili kasi dahil nga medyo mahal to. Ngayon, ang tanong naman,
Well, sakto yan. Ano natin yan. Tathumbnail ko na. Ngayon, ang tanong naman, okay lang ba yung mga lower quality na SD card? Okay lang. Ang problema naman kasi magsasuffer doon yung video quality nung footage or yung video mo. Kasi na-try ko na rin noon, yung bumili ako ng peke. Parang, ewan ko nakita nyo, may bumili ako ng peke na, wala na to, na SanDisk. Na 64 gig lang naman, just for testing. Nagre-record naman siya, nakaka-record naman ako, pero the moment that na-transfer ko na yung file sa PC, tas ipe-play ko, even maganda dapat yung pagkaka-record, iba yung itsura, iba yung quality. Hindi naman ako naka-experience ng mag-corrupt yung file, pero again, hopefully hindi mangyari yun. Pero kaya tayo bumibili ng ganito. Tapos, meron siyang automatic backup. Yan, nakita niyan, automatic backup. Hindi ko pa na-try yan. Kasi, again, hindi pa naman nangyari sa akin. And good thing, pero ako na-delete na. Pero alam mo yung sadya na, pagkakala ko na-transfer ko na, so na-delete at na-format ko na, iba yun eh. Pero, feeling ko gagana yan. Anyway, so open natin. Dapat pag open natin, meron parang QR or ano sa loob. Ito. Para malaman natin na legit. Ito. Oops. Parang hindi legit kasi walang gitna. So hindi pa pala sa gitna. Kulang pa. Yan. Okay. So, paano mo malalaman kung legit? Ayun, no? Ito. Well, di ko papakita yung yung code, pero ayun, no, meron siyang ganyan. Ayun yung mga legit. Tapos, mabavalidate mo yan gamit yung code na nakalagay doon. Okay? Ayun lang. Grabe yung mahal ng mahal. So, yung mga nakapag-cord, ang madaya pala yun kasi isipin mo, lalo na yung mga shops na tabi naman or nasa stock lang naman nila yung SD card, and then eventually nga ito nag-dial sa burst ng AI, nagtaas yung memory ay nagtaas yung RAM, which is yung memory, tapos syempre sumunod yung mga SSD. Ngayon umabot na dito. Diyos ko po. Anyway, tignan natin yung magiging taon ng 2026 kung ano pa yung tataas. Medyo mahal din bumunang pyesa ng PC ngayon. Kaya sabi sa inyo, last year di ba? Kung nakabuo sana tayo ng PC pang giveaway. Pero, anyway, so, dito na siguro muna natin tatapusin mga guys. Yung pala, Extreme Pro, bakit hindi Extreme Pro ang kinuha ko? Ay, hindi kita dito. Ito pala. Ang Extreme Pro kasi 200 lang. Parang ganon, 200 lang. Tapos, ang right niya is 130. Actually, confirm natin. Extreme Pro. Titingnan natin dito sa, feeling ko kasi meron siya dito eh. SanDisk Extreme Pro. Okay. Extreme Pro. Ito, 256. Extreme Pro. Ilan yung read rate niya? Makikita ba dito? Ito pala. Ito na, nakalagay na dito. Ayun, ang read niya is 200 and then write is 140. Sa presyong, ayun na, nakasale pa yan 3,000 something na. Sa presyong 3,000 or parang halos doble yung presyo versus, 10 lang yung madadagdag mo. May difference pa rin naman yun, pero feeling ko, kaya nag-stick na lang ako sa Extreme. Ang nag-Extreme Pro lang naman ako is dito sa X6700. Other than that, naka-Extreme lang tayo. Okay, bye-bye na guys. Medyo lang natin dahil mahal-mahal ng SD card ngayon. So, sige na, bye-bye na. Babu.